Dahil nga sa tinamaan ng kidlat ang ating bida ay binalik siya nila Zuan sa camp upang makapagpahinga. Buti na lang nakabalik ka, wika nga ni Zuan, sabay sinabing magpakatino ka na kasi para hindi ka na ulit tamaan pa ng kidlat. Bigla ngang tumalikod ang ating bida at pinagkakaila pa ding tinamaan siya ng kidlat, pero tinignan naman daw ni Zuan ang lugar at wala siyang nakitang ibang tao sa kuweba kundi ang ating bida lamang. Tama na, wika naman ang naiinis nating bida at kailangan niya daw magpahinga kaya pinapaalis na niya si Zuan. Sa pag-alis nga ni Zuan ay iniisip nito kung bakit ayaw aminin ng ating bida na tinamaan siya ng kidlat. Ilang sandali pa ang nakalipas ay iniisip ng ating bida na ganito pala kalala ang kaparusahan ng langit. Hamina na nga daw ang kidlat sa tulong ng mga gintong poste at gourd pero kailangan niya pa ding magpahinga ng 3 araw upang ganap na makarecover. Hindi pa nga daw siya nakakapag-explore sa ruin kaya sana naman daw ay magkaroon pa siya ng sapat na oras o araw upang makita ang kanyang kapatid at makapaghanap ng kayamanan. Nilabas nga niya ang kanyang seal upang tignan ang mga kayamanan nito. Bukod nga daw sa amoy sunod sila ay mukhang ayos naman ang kalagayan nila pero kailangan niya daw turuan ng leksyon itong si Chaos na kasalukuyan pa ding natutulog. Hanggang sa mapansin niya na nagkaroon din ng pagbabago sa Snow Mountain niya kung saan may kumikidlat-kidlat na nga din ito. Kaya naman napapaisip ang ating bida kung bakit biglang may mga kidlat na embryo sa kanyang Snow Mountain. Nawala nga daw ang divine water niya at nagamit ang lahat ng lakas niya ng dahil sa kidlat pero mukhang hindi na din naman daw masama ang naging kapalit nito. At iniisip din kung magiging malakas ba ang bagong waves ng sword power niya sa tulong ng mga kidlat na embryo. Samantala kinabukasan ay ayaw pa sanang bumangon ng ating bida, pero nakaabang na sa kanya ang lahat ng mga ito. Kaya naman tinatanong ng ating bida kung bakit sila nandito at ano ang nais nila. Nag-aalala nga daw sila sa kanya, wika ni Zuan, kaya sila pumunta dito, habang ang lalaking may green jacket naman ay sinabi na ito ang unang beses niyang makakita ng taong tinamaan ng kidlat pero buhay pa din, ang tigas ng mukha mo ang tikas mo idol, wika nga niya. Kaya naman iniisip ng ating bida na namamanghalang silang makita ang miserable niyang sitwasyon. Bumangon nga ito at sinabing umalis na kayo, 2 araw na pahinga lang ang kailangan ko ay babalik na ako sa dati. Sakto namang dumating ang doktor at nurse na ito, pinapaalis na nga din niya ang mga ito, amoy sunog pa nga daw ang ating bida at baka maimpeksyon ng dahil sa kanila. Sinabi naman ni Zuan na matigas at makunat ang mga balat niya kaya ayos lang yan, hindi siya basta-basta maimpeksyon. Kaya naman sinabi ng ating bida na hintayin mo akong maka-recover at babawi ako sayo. Kaya bigla itong kinilabutan. Iniisip nga ni Zuan kung masyado ba niyang napagkatuwaan ang ating bida o nainis ba ito sa mga sinabi niya. Ilang sandali pa ay mabilis na tumakbo paalis si Zuan habang sinisigaw na magpagaling ang ating bida, agad namang lumapit ang doktor at kailangan niya daw ma-examine ang katawan ng ating bida. Makalipas nga ang 5 minuto ay iniisip ng ating bida kung eksaminan ba talaga ng doktor ang kanyang katawan, dahil tila bato umano ito at nakatitig lang sa kanya ng 5 minuto at hindi gumagalaw, hanggang sa sinabi nitong kahanga-hanga ka idol. Kaya naman napapaisip ang ating bida kung ganito daw ba talaga dapat ang sinasabi ng doktor. Masaya at excited nga ito habang sinasabi sa ating bida na ilang taon na siyang doktor, pero hindi niya daw inaasahan na magkakaroon siya ng pasyente na tinamaan ng kidlat. Sinumpak nga nito ang thermometer sa bunganga ng ating bida at sinabing kailangan nitong mag-ingat sa mga kakainin niya. Bawal nga daw ang maaanghang na pagkain sa mga pasyenteng tinamaan ng kidlat, kaya naman napatanong ang ating bida kung nagtungo ba ito upang makita lamang ang ating bida na nakaligtas mula sa kidlat. At tama nga ang tanong ng ating bida dahil ang mga cultivators ay hindi naman kailangan ng mga doktor na tulad niya. Sinabi pa nga nito na kung hindi malubha ang sugat mo sa susunod ay kailangan mong magmadali upang magpatingin sa akin, dahil pag hindi ka nagmadali ay baka tuluyan na itong maghilom bago ko pa makita. At nainis nga ang ating bida kaya naman pinapalayas na niya ito bago pa siya ang masugatan. Makalipas nga ang 3 araw habang kasalukuyang nakaupo si Zuan sa tabi ng bonfire ay nagtungo sa kanya ang ating bida, mukhang magaling ka na, wika nga nito, ilang araw pa lang matapos kang tamaan ng kidlat ay, ako naman ngayon ang tinamaan ng kidlat. Ginamit nga sa kanya ng ating bida ang bago niyang abilidad, at matapos umano siyang pagkatuwaan ni Zuan ng mga nakaraang araw ay wala naman daw sigurong problema kung sa kanya niya subukan ang espada o kidlat niya. Ayaw man daw sana ni Zuan pero siguradong wala naman daw siyang pagpipilian, pero alam naman daw niya na mapagpatawad ang ating bida kaya ayos lang. Ilang sandali pa nga nang bumagsak ito ay sinabi niyang kakaiba ang bagong abilidad mo,
Yang kapangyarihan ng espada mo ay gumapang sa buo kong katawan, para nga akong na-freeze at di makagalaw kahit na 1 pulgada sa loob ng 1 segundo. Ganun ba wika naman ng ating bida, sabay sinabing ito ang bago kong abilidad pero wag mong sasabihin kahit kanino, at sa susunod na magkaroon ulit ako ng bago kong abilidad ay sayo ko muna susubukan. Iniisip nga ng ating bida na may mga bagong sumisibol na embryo ng espada sa Energy Ocean at Snow Mountain niya, pero alinman sa mga bagong embryo na ito ay walang marka ng kidlat. Tanging ang 325 embryos nga lang daw niya dati ang nagkaroon ng marka ng kidlat at mukhang hindi pa o hindi na ito madadagdagan. Hanggang sa bigla niyang maisip kung magkakaroon din ba ng markang kidlat ang mga bago niyang embryos pag muli siyang tinamaan ng kidlat, at mukhang gusto pa ulit niyang subukan ang kaparusahan ng kalangitan. Bigla namang sinabi ng nakabulagta pa ding si Zuan na kailangan na nilang magmadali upang mag-explore sa ruin kung ganap ng magaling ang ating bida, pero bakit ka ba nagmamadali, di ba kasing taba mo ang pataka at bulsa mo, wika naman ng ating bida. Sinabi nga nito na lahat ng relo at sasakyan niya at maging bank account niya ang kasalukuyang naka-freeze at kinuha ng kanyang pamilya, at dahil daw ba ito sa malas siya, wika ng ating bida, kaya hindi na ito nakapagsalita. Wala naman daw kinalaman nito sa kamalasan ni Zuan, pero masyado daw kasing pinupuri ni Tandang Bailey ang ating bida araw-araw, at sinabi din daw ni Tandang Bailey na madami nang na-accomplish na achievement ang ating bida dahil nagmula o nadanis niya ang iba't ibang uri ng hirap sa buhay, na nais namang ipadanas kay Zuan ngayon. Dahil nga daw sa ang ating bida ang reason kung bakit siya naghihirap ay kailangang panagutan nito ang obligasyon sa pagiging mahirap niya, kaya naman hindi na nakapagsalita ang ating bida na nasisi na lang bigla. Samantala habang nasa sasakyan ang mga ito ay tinanong ni Zuan kung ano ang mga naging pagbabago sa katawan ng ating bida matapos siyang tamaan ng kidlat, at kung hindi na ba niya kailangan pang kumain. Sinabi lang naman ng ating bida na iniisip niya lang ang abilidad ni Zuan dahil hindi daw ito bagay sa lugar na walang pagkain. Kaya naman sasabihin niya daw ang tungkol dito kay Nieting sa susunod, at napatigil nga ito sa pagkain. Dahil pag sinabi ito ng ating bida kay Nieting na naiinis kay Zuan ay siguradong ipapadala niya ito sa misyon na wala o pahirapan makakita ng pagkain. Habang tuloy-tuloy nga ang pasok ng negative points mula kay Zuan ay sinabi naman ng driver na pwede na silang bumaba, dahil nasa harapan na nila ang papasok o pantang ruin. Agad ngang pumasok ang ating bida at hindi siya makapaniwala sa ganda ng ruin na ito, pero madulas at mahirap umanong maglakad dito kaya pinilit niyang mabalance ang kanyang katawan. Nagbago nga agad ang isip ng ating bida dahil hindi daw pala maganda ang ruin na ito kundi nakakatakot, tila salamin nga daw ito at mahirap maglakad ng normal dito. Kakapasok pa nga lang daw ng ruin na ito ay may pagsubok agad, hanggang sa ilang sandali pa ay napansin niya si Zuan at mabilis nga itong magtungo sa ating bida habang sinasabi na napakaswerte niya. Pero nadulas at bumagsak ito kaya malas daw pala siya at napapatanong sa kung ano ang nangyayari habang nagpapatulong na tumayo sa natatawa nating bida. Pag-abot nga niya sa kamay ni Zuan ay sinabi ng ating bida na paliitin mo kasi ang tiyan mo upang mabalance mo ang katawan mo, at hinaila nga siya nito sa pagnanais na pabagsakin din ang ating bida. Pero sa tiyan niya tumama ang muka ng ating bida kaya naman tumalbog lang ito pabalik, kaya tinatanong ni Zuan kung sinadya daw ba ito ng ating bida. Ilang sandali pa ay nilabas ng ating bida ang sibat at banig niya, kaya naman napatanong si Zuan kung paano siya nagkaroon ng space equipment dahil sinabi daw ng Dragnet na wala silang stock ng ganitong spiritual tool. Pero sinabi lang naman ng ating bida na tigilan na niya ang pagsasayang ng oras at tinanong kung sasama ito, kaya naman nagmadali itong sumakay sa banig ng ating bida. Tara na wika nga ng mga ito, at biglang binaon ng ating bida ang kanyang mga sibat upang makabuelo ito, pero nasobrahan yata dahil sa bilis ng pag-usad ay nahulog si Zuan. Nang balikan nga ito ng ating bida ay sinabi niyang hindi na niya pagkakatuwaan ang ating bida, na humingi lang naman ng pasensya dahil sinasadya nga daw niya ito pero hindi na niya uulitin. Nag-umpisa na nga ang pag-usad ng dalawa, at sinabing henyo talaga ang ating bida dahil naisip niyang lagyan itong ng hawakan, hanggang sa ilang sandali pa ay may nakita silang tao. Nakita nga nila ang taong nakadapa sa ilalim ng isang puno, na pilit inaabot ang mga bunga nito. Mukhang nakahanap nga daw ng kayamanan ang lalaki, wika ng ating bida, kaya kailangan nila itong puntahan, at nang magtungo nga sila dito ay sinabi ng lalaki na siya ang unang nakakita sa mga ito kaya kailangan na nilang umalis. Pero binaon naman ng ating bida ang kanyang sibat sa harap nito, at tinanong siya kung sa kanya na ba ito dahil siya ang unang nakahanap nito.
Pero dahil sa nahanap daw siya ng ating bida ay ibig sabihin ba nito pag-aari na niya ang kanyang buhay? Kaya naman napaisip at nagbigay ng negative points ang dalawa sa ating bida. Nang pitasin naman ng ating bida ang bunga nito ay sinabi ng lalaki na isusumbong niya ang ating bida sa dragnet kaya wag na wag niyang kakainin ang prutas, pero napansin naman ng ating bida mula sa kanyang system na codename ang gamit nito kaya siguradong isa itong spy na nakahalo sa vital class. Tinanong nga ito ng ating bida kung hindi na ba ito magsusumbong pag binigyan niya ito ng ilang piraso, at sinabi naman ng lalaki na kung bibigyan mo ako ay walang problema hindi ko na kailangan magsumbong sa dragnet. Binigyan nga siya ng ating bida, pero tangkay nga lang at sana wag daw nitong makalimutan ang sinabi niya at wag na niyang isumbong ang ating bida, dahil nga sa reaksyon ng lalaki ay iniisip ni Zuan na hindi tangkay ang nais ng lalaki kundi bunga ano bang ginagawa mo. Inaasar mo ba ako wika nga nito at inilabas ang kanyang espada, habang ang ating bida naman ay pinapalapit si Zuan at bibigyan niya daw ito. Nang tangkay nga lang din, sabay mabilis na kinarate sa batok si Zuan kaya naman nagulat ang lalaki. Habang nakatingin nga ang lalaki sa nawalan ng malay na si Zuan ay nagsalita ang ating bida gamit ang wika ng lalaki at sinabing, masyadong mabilis mag-init ang ulo mo isa kang kahihiyan sa kamisyo, nakita ko ang profile mo sa Nishikyo number 0503, tinatawagan ka ng kamisyo ano ang tunay mong pangalan at hanapin mo ako agad paglabas mo ng ruin. Mabilis na itong nagbigay galang sa ating bida at nagpakilala bilang si Kohei Noji, habang iniisip na alam nito ang codename ko kaya malamang na kaisa namin siya o isa din siyang miyembro ng kamisyo. Ilang sandali pa ay tinanong ng lalaki kung sino ang kasama ng ating bida, kaya naman mabilis na pinalo nito si Zuan sa likod at sinabing tinatanong ng lalaki kung sino ka, bilisan mong magpakilala. Sinabi lang naman ni Zuan na kaya mo pala ako kinindata nakakita ka ng spy, bigla namang hinawakan muli ng lalaki ang kanyang espada at tinatanong ang ating bida kung bakit nito pinagtaksilan ang kamisyo, sabay sabing papatayin kita. Pero mabilis na binutes ng ating bida ang lalamunan nito gamit ang tangkay. Kaya may dalawa na daw itong tangkay wika ng ating bida habang di naman makapaniwala si Zuan na sobrang bilis na patay ng ating bida ang spy. Pagpunot nga ni Zuan sa tangkay ay ginamit naman ng ating bida ang Shadow Blade upang pulakin ang puno. Nakakabaliw naman yung teknik mo wika nga ni Zuan at kung kailan pa daw natutunan ng ating bida ang paggamit ng invisible na espada, dahil sa hindi nga niya nakikita ang Shadow Blade. Pero akala nga daw ni Zuan ay prutas lang ang nais ng ating bida at ilang tangkay, pero ngayon buong puno na ang nais niyang kunin. Ang lupit mo wika nga nito dahil sa sobrang kasakiman ng ating bida ay ayaw nitong magtira ng kahit ano. Pagbagsak nga ng puno ay agad niya itong pina-absorba sa kanyang mountain seal. Iniisip nga ng ating bida na masyadong pabaya si Zuan at hindi napansin na ang puno na ito ay punong-puno ng malakas na enerhiya. Sinabi nga ng ating bida kay Zuan na hindi naman ito mahirap kunin kaya kinuha ko na, bahala na ang Diyos nilang magpatubo ulit ng puno. Hanggang sa ilang sandali pa ay may bigla siyang naalala, ang sahig nga daw na ito ay masyadong nakakalito at kakaiba kaya dapat niya din itong kunin. Kaya naman nahulog ang panga ni Zuan habang sinasabi na wala ka talagang patawad, kailan kaya ako magiging katulad mo? Ilang sandali pa ay nagpatuloy na sa pag-slide ang mga ito kung saan nilalapitan nila ang mga humihingi ng tulong pero iniiwan din, at sinasadya pang asarin ng sinumang madaanan nila kaya naman nakakaipon ng negative points ang team bida. Habang si Zuan ay sinabing nakakamangha ang mga kaparehas nilang estudyante, ay iniisip naman ng ating bida na nakakaipon siya ng madaming negative points sa mga dinadaanan at naasar sa kanila na hindi nila tinutulungan. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakakita ang ating bida ng palda, kaya naman napatigil ito at tinanong kung sino daw ba ang babae sa kanilang unahan. Nang tignan nga ni Zuan ang babaeng nanginginig dahil sa nahihirapang tumayo sa sahig ay sinabi niyang si Mu Xiaobei yan. Isa yan sa mga top talent na may malakas na physique at nabalitaan ko na maganda ang naging performance niya sa kanyang misyon, pero kung abilidad at kapangyarihan ang pag-uusapan ay malayo pa din siya sa mga katulad ni Qin Si. Lumapit nga ito sa ating bida at sinabing, nabalitaan ko na nung nasa capital tayo at binigyan ng misyon sa black market ay may umagaw o ibang tao na gumawa sa misyon nila, kaya napilitan siyang tumanggap ng ibang misyon upang makakuha ng cultivation method. Pero sino kaya ang current adong nakialam sa misyon nila noon? Habang ang ating bida naman ay naalala na siya ang nakialam at umagaw sa misyon ng babae, kaya bigla niyang kinidlatan sa puwet si Zuan at sinabing kung minsan ay nakakasama din ng sobrang pag-iisip, kuha na nga daw ng na-paralyze na Zuan habang iniisip na ikaw pala ang umagaw sa misyon niya.
Mabilis nga nilang nilagpasan ito at habang hinihimas ni Zuan ang puwet niya na tinamaan ng kidlat ay tinanong ang ating bida kung pwede ba siyang bigyan kahit isang prutas lang. Tutal ay matagal naman silang hindi nagkita, dagdag pa nito ay mas mainam kung malalaman niya ang epekto ng prutas pag sinubukan ng ating bida ito sa kanya. Sinabi lang naman ng ating bida na, hindi naman sa ayaw kitang bigyan pero wala kasi tayo sa iisang panig, at sinabi naman ni Zuan na nagkakamali ka lagi ako sa panig mo. Nirerespeto at minamahal nga kita. Pero ang ibig sabihin daw ng ating bida ay kahirapan, dahil sa may mga kayamanan siya at limpak-limpak na salapi, habang si Zuan naman ay walang kahit ano dahil kinumpiska lahat ng kanyang pamilya. Ilang sandali pa ay napatigil ang ating bida, tinanong nga niya si Zuan kung siya lang ba ang nakapansin na tila dumidilim na at parang bumabagal na din ang pag-usad nila. Bumabagal nga daw sila wika ni Zuan pero sa tagal nila na nag-slide ay ang pag-aakala daw niya walang gabi dito pero kung titignang mabuti ay halos paggabi na daw. Mukhang dahil nga daw ito sa mabagal na pagbabago ng liwanag o pagdilim, kaya naman hindi basta-basta mapapansin ito, pero pwede din daw na mas mahaba ang araw at gabi sa ruin na ito. Bigla naman na alerto si Zuan nang sabihin ng ating bida na base sa kanyang experience ay magkakaiba ang oras sa ruin at malamang na may dumating na kapahamakan sa kanila pag gamabi na kaya kailangan nilang maging alerto. Pagtanaw at tingin nga nito sa sahig na tila salamin ay sinabi ng ating bida na baka sa ilalim natin manggaling ang panganib, kaya mabilis itong umatras at naupo sa gitna, habang ang ating bida ay bumaba naman at sinubukang maglakad. Hindi na nga daw ito madulas kaya pwede na silang maglakad ng normal dito, at ito nga daw malamang ang dahilan kung bakit bumabagal na ang pag-usad nila. Pero dahil sa ngayon lang sila pumasok dito ay hindi nila alam kung ano ang meron sa gabi dito sa ruin na ito. Sinabi lang naman ng ating bida na kailangan nilang magpatuloy sa paglalakad hanggang sa makahanap ng lugar kung saan ay pwede o mas madepensahan nila ang kanilang sarili. Hanggang sa ilang sandali pa ay may narinig silang dagendong sa hangin, kaya naman agad nila itong tinignan. Patungo nga sa kanila si Tandang Bailey, kaya naman masyado ang tuwa ni Zuan dito habang tinatawag ang pangalan ng kanyang lolo. Habang ang ating bida naman ay sinabi na, ngayon nakita na natin siya ay hindi na tayo mamamatay kahit panaisin natin. Tinanong nga ni Zuan ang ating bida kung nais na ba nitong mamatay sila, pero imagination mo lang yun wika naman niya. Paglapag nga ni Tandang Bailey ay agad nitong binati ang ating bida, at sinabi naman ng ating bida sa kanya na pabata ka ng pabata tanda. Ilang sandali pa ay bigla itong nagagalit kay Zuan at tinatanong kung nagiging pabigat ba siya sa ating bida. Hanggang sa masermonan na nga siya dahil puro kalokohan umano ang ginagawa nito imbis na mag-ensayo. Tinanong nga ni Tanda kung naisip na ba ni Zuan ang dahilan kung bakit hindi siya kasing husay at lakas ng ating bida, at sinabi nga ni Zuan na alam na daw niya ang dahilan. Tinanong nga ng nagagalit pa ding Tandang Bailey kung ano ang naiisip niyang dahilan, at sinabi nga nito na hindi siya kasing husay ng ating bida dahil pangit ang lahi nila. Lalo ngang nagalit si Tandang Bailey dahilan upang hampasin niya ito sa muka. Pero hindi pa daw sila tapos ay may katuloy pa ito paglabas nila ng ruin. Sa pagbagsak nga ni Zuan ay iniisip ng ating bida na masyado niyang minamaliit si Zuan, hindi nga daw niya inaasahan na may lakas ito ng loob upang lokohin at pilosopohin ang kanyang lolo na isang A-rank. Iniisip nga din ng ating bida kung nasisiraan na ba ng ulo si Zuan dahil nakuha niyang gaguhin at sabihing pangit ang lahi ng pamilya nila sa harap ng kanyang lolo. Magbalik tayo sa usapan wika naman ni Tandang Bailey. Sinabi nga niya na kailangan lang nilang dumiretso dahil mayroong ligtas na isla sa hindi kalewang lugar. Sinabi nga ni Bailey na ang mga pumapasok sa ruin paggabi ay napupunta sa isla, pero pag sa araw naman sila pumasok ay napupunta sila sa mirror ground. Pagsapit nga daw ng gabi ay nagiging dagat ang mirror ground na ito at may mga lumalabas na kakaibang nilalang, tila tao nga daw ang itsura nila pero masyado silang agresibo. Ilang sandali pa ay muling ginamit ni Bailey ang abilidad niya sa paglipad, nauubos nga daw ang oras niya dito upang iligtas ang mga estudyante na maaaring matrap sa mirror ground kaya hindi pa niya masyadong na-explore ang ruin, pero dahil siya ang team leader ay responsibilidad niya ang kaligtasan ng lahat. Malapit nang sumapit ang gabi at kailangan ninyong magmadali patungo sa isla wika ni Bailey, at habang paalis nga ito ay sinabi pa na magiging mapanganib para sa kanila pag inabot sila ng gabi dito.